Isang masaya at mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga kapatid at mga ka-Gadget TV. Ang ating topic para sa araw nito ay walang iba kundi ang bayan ng Israel. Ano nga ba ang katotohanan patungkol sa pagliligtas ng Diyos? Maliligtas ba lahat ng Israelita? Buong bayan ba ng Israel ay maliligtas? Yan ang ating alamin sa mga topic natin para sa araw na ito. Kaya huwag natin patagalin, mag-intro muna tayo. Let's go! Bayan ng Israel. Bayang pinili ng Diyos mula sa mga naunang tao sa kasaysayan ng banal na kasulatan. Nagmula ang bayan ng Israel sa lahi ni Abraham, Isaac at Jacob. Nagsimula ang pangako ng Diyos sa bayan ng Israel kay Abraham. Nangako siya kay Abraham na magiging sindami ng mga bituin sa kalangitan ang kanyang magiging lahi. Naging anak nga ni Abraham at ni Sarah si Isaac, at naging anak naman ni Isaac si Jacob, at natupad niya kay Jacob ang pangako ng Diyos nang magkaroon ito ng mga 12 anak, at dito na nagsimula ang bayang pinili at hinirang ng Diyos nang tawagin ng Diyos si Jacob sa pangalang Israel, na ang kahulugan ay bayan ng katastasang Diyos. Ang bayang hinirang ng Diyos ay mayroong 12 lipi. Ito ay ang lipi ng mga anak ni Jacob o Israel. Ito ay sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Zebulun, Isakar, Dan, Gad, Asher, Naphtali, Joseph at Benjamin. Pagkalipas ng tig-14 na salinlahi mula sa lahi ni Abraham, Isaac at Jacob o Israel, patungo naman kay Judah at 14 pang salinlahi hanggang kay Jose at Maria, na mula naman sa lahi ni Judah patungo sa lahi ni David, ay isinilang ang Mesiya o ang Kristo na ating tagapagligtas at Panginoon, na pinangalanang Jesus, na tinawag ding Emmanuel ng anghel ng Diyos na si Gabriel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Subalit ang nakalulungkot na katotohanan ay itinakwil ng mga Israelita o ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesus, at mula nang siya ay mangaral ay inusig na siya at ipinapatay ng mga matatandang mangangaral ng kautusan, na pawang mga nagmula sa bayang pinili ng Diyos o ang Israel. At hanggang sa mga kasalukuyang panahon na ito ay patuloy pa rin nilang itinatakwil ang ating Panginoong Hesus sa bayang pinili ng Diyos o ang bayang hinirang ng Diyos na Israel. Ang malaking katanungan ngayon, lahat ba ng mga Israelita ay maliligtas? Ililigtas ba ngayon ng Panginoong Jesucristo ang bayang pinili ng Diyos? Tayo mga born-again Christians ay mahal natin ang mga Israelita sapagkat sila ang bayang pinili ng Diyos. Ngunit ganun pa man, hindi lingid sa ating kaalaman na ang mga Hudyo ay bayan din ng Diyos o parte ng bayang Israel. Ang mga eskriba, pariseyo na umusig at nagpapatay sa ating Panginoong Jesucristo ay parte pa rin ng bayan ng Diyos na Israel. Ngunit sila ay hindi nila matanggap ng ating Panginoong Jesucristo ang Mesiya, Kristo o ating tagapagligtas at Panginoong Diyos. Magpasa hanggang ngayon ay pinadadakip ng mga Israelita o Israeli ang mga born-again Christians na naghahayag ng Gospel of Christ sa kanilang bayan. Ang iba naman sa kanila ay inuusig ang mga evangelist at ang mga born-again Christians o ang mga tagapagpaig ng mga salita ng Diyos bilang mga kahaway. Dinuduraan nila, inaalimura at pinapahiya. Ang ilan sa kanila ay nakakaranas pa ng bayolenteng pananakit o pisikal. Ang iba naman ay ikinukulong ng mga pulis ng mga Israeli sapagkat binabawalan sila na maghayag ng salita ng Diyos patungkol sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo bilang Mesiya o Kristo. Ngunit gayon pa man, may ilan pa rin mga Israeli o Israelita
ang naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at mas pinili nilang maging isang alagad at maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sila ay nagpapahayag ng Gospel of Christ sa Israel kahit sila pa ay inuusig, gaya ng isang babaeng ito na born-again evangelist. What's going on here in the call in the heart of Jerusalem, because the Messianic Jewish Alliance is gathered and believers from all over Israel are gathered in the pavilion to lift up the name of Yeshua. And that's not really welcomed by a lot of people here in Israel. That's not really understood by the ultra-Orthodox community. And we love our Jewish brothers and sisters. We love these people. But the reality is that they don't see Yeshua as the Messiah. A couple years ago, we were here in the same place and they yelled, Yeshua is dead, and different things in Hebrew. There was tear gas. I'm grateful that tonight there hasn't been any overt violence. People are yelling, people are... And so I just want to ask you, if you would join me in praying for there to be restoration in Israel, that the God of Abraham, Isaac, and Jacob would be worshipped. And I wanted to read something to you from the New Testament to see what you think about it. Yalla. Yeah. This is the Brit HaChadasha? This is the New Testament, yeah. Okay. That's the whole thing. This is the whole, it's small, yeah. Oh, It's a lot that's smaller small. than you might think. No, the Bible. Yeah, the Bible's, big. yeah, it's big. And so Jesus said, you've heard that it was said to love your neighbor and hate your enemy. But I tell you to love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He teaches us to love not only the people that we find agreeable and that we like, our neighbors, but our enemies as well. What do you think the world would be like if we loved our enemies? Sa ating mga born-again Christians, alam naman natin na pag sinabing Israel, ay malapit sila sa ating puso. Kasi alam naman natin na ang bayang Israel ang pinili ng Diyos. Sila ang pinili ng Diyos sa lahat ng lahi. Siya ang pinili ng Diyos mula sa lahi ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Si Jacob na binansagan ng Diyos na Israel, at ang kanyang 12 lipi ang pinili ng Diyos upang pagpalain at magpakarami sa ating daigdig. So yun nga mga kapatid, marami mang katanungan sa ating isipan, alam naman natin na Diyos lamang ang tanging makakasagot sa lahat ng mga hiwaga at katanungan sa ating mga isipan ukol sa salita ng Diyos. Kung mailigtas ba lahat ng Israelita o ang buong Israel, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Sapagkat nakasulat sa pahayag o revelation ay nandoon sa langit. Mayroong trono ng 12 at nakasulat doon ang 12 lipi ng Israel. Pero ang mga pangalan na nakasulat dito ay tanging 12 lipi lamang ng Israel. Ano sa tingin niyo mga kapatid? Pati ba yung mga hindi naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na mga Israelita ay maliligtas? Patuloy po natin silang ipanalangin upang isang araw ay tanggapin nila at buksan nila ang kanilang puso para sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat malinaw na nakasulat na sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi na mapapahamak at maliligtas. At sa John 3:18, ang sino mang hindi sumampalataya ay nahatulan na ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga oras na ito mga kapatid, patuloy po tayong manalangin para sa bayan ng Israel at sa nagaganap na gera doon. So, hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid. Patuloy po tayong manalangin at tumawag sa ating Panginoon Diyos para hindi na tayo pabayaan at gabayan niya tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Kapatid, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating munti at humble channel, mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa ating mga bago at susunod pang mga videos. Maraming salamat po and God bless us all.